Mabuti na ring nawala ang batang iyon, kaysa naman lumaking pabigat sa mundo gaya ng kanyang ina. Ang boses ni Doña Imelda ay parang matalim na kutsilyong humihiwa sa malamig na hangin ng gabing iyon. Malamig, walang bakas ng pagsisisi at puno ng lason. Bawat salita ay tumatagos sa makapal na pader ng mansyon ng mga Valderrama. Dumadaloy palabas sa balkonahe, kung saan ang ulan ay walang awang humahagupit. Sa ibaba, sa gitna ng madilim na hardin, nakaluhod si Tala sa basang lupa. Ang kanyang mga kamay na nanginginig sa ginaw ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na bracelet na gawa sa makukulay na beads, ang tanging alaala ng kanyang anak na si Gabriel. Narito siya, nagmamakaawa sa ilalim ng dilubyo, handang isuko ang kanyang dangal at maging alipin sa loob ng mansyon dahil sa utang na loob. Akala niya, ang pamilya Valderrama ang nagligtas sa kanya noong mga huhuling sandali ni Gabriel sa ospital. Akala niya, ang perang ibinigay ni Doña Imelda ay galing sa busilak na puso. Ngunit ang katotohanan ay mas malamig pa sa tubig ulan na dumadaloy sa kanyang mukha. "Mami, baka naman mahalata ni Alejandro." Narinig ni Tala ang boses ni Sofia, ang anak ni Doña Imelda. May halong kaba ang tono nito, pero mas nangingibabaw ang pagiging makasarili. Kung malalaman niya na sinadya nating ipatigil ang bank transfer para sa hospital bill ng anak ni Tala, baka magwala ang kapatid ko. He's too soft for his own good. Humalakak ng mahina si Doña Imelda, isang tunog na parang kalansing ng mga gintong alahas na walang kaluluwa. "Huwag kang mag-alala, Sofia. Sino ang paniniwalaan niya? Isang basurang katulong o ang sarili niyang ina? Sinadya ko talagang putulin ang suporta. Kailangan nating pasunurin si Tala. Kapag wala na siyang anak, wala na siyang dahilan para umalis. Magiging aso natin siya na susunod sa bawat utos natin para alagaan sina Dinda at Dini." Nanigas ang buong katawan ni Tala. Ang puso niyang kanina ay punong-puno ng pighati, ay tila tumigil sa pagtibok, pinalitan ng isang nakabibiinging katahimikan. Ang bracelet sa kanyang kamay ay bumaon sa kanyang palad, sapat na para magdulot ng hapdi, pero wala nang masasakit pa sa nalaman niya. Pinatay nila si Gabriel, pinatay nila ang kanyang anak, para lamang magkaroon sila ng tagapag-alaga na hindi na kailangang bayaran. At huwag mong kakalimutan ang plano sa dalawang batang iyon. Dagdag ni Doña Imelda, ang boses ay naging mas seryoso. Kailangang magmukhang hindi na sila normal sa pag-iisip. Kapag naipasok na natin sila sa asylum, ang trust fund na iniwan ng nanay nila ay mapupunta na sa atin. Alejandro is too busy with the company. Hindi niya mapapansin na dahan-dahan nating binabali ang bait ng mga anak niya. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa loob ng silid, habang sa labas ay tila nakikiramay ang langit sa hagulgol na hindi mailabas ni Tala. Ang kanyang lalamunan ay parang may nakabarang tinik, tuyong-tuyo sa kabila ng malakas na ulan. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha ay unti-unting naging tuyo at matalim. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila nagiging apoy, nagpapaalab sa isang galit na hindi pa niya kailanman naramdaman. Tumingala si Tala sa bintana kung saan nagmumula ang liwanag ng mansyon. Ang kanyang dating amo, ang mga taong tiningala niya bilang tagapagligtas ay mga halimaw na nakasuot ng seda at brilyante. Sila ang nagnakaw ng huling hininga ng kanyang anak. At ngayon, balak din nilang nakawin ang kinabukasan ng dalawang inosenteng bata. Dahan-dahang tumayo si Tala mula sa putikan. Ang kanyang mga tuhod na kanina ay nanghihina, ay tila naging bakal. Hindi niya itatapon ang bracelet. Isinuot niya ito sa kanyang kaliwang pulso, isang sumpa na hinding-hindi niya malilimutan. Ang dumi sa kanyang damit ay hinayaan niyang hugasan ng ulan, pero ang dumi sa kanyang pagkatao na dulot ng kanilang panlilinlang ay mananatili hanggang sa makamit niya ang katarungan.
Tiningnan niya ang pintuan ng mansyon, ang malaking kahoy na pinto na tila lalamon sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papasok bilang isang biktima. Papasok siya bilang isang anino na magmamasid, isang ina na handang maningil. Sa bawat hakbang niya patungo sa pintuan, ang tanging naririnig niya sa kanyang isipan ay ang huling tawa ni Doña Imelda. Isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang balintataw. Isang tanong na walang sagot kundi puot. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang pusong pinatay ang kaisa-isang dahilan ng kanyang paghinga bago ito matutong sumunog ng isang buong kaharian. Ang bango mo, Tala. Amoy basang asong galing sa kalsada na pilit isinisiksik ang sarili sa palasyong hindi naman sa kanya. Ang boses ni Sofia ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa dignidad ni Tala. Habang papasok siya sa kusina, basang-basa pa rin ang kanyang suot at ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang laylayan ay lumilikha ng maliliit na marka sa mamahaling marmol na sahig. Ngunit sa halip na tumingin sa kanya ng may awa, isang mapanuyang ngiti ang iginawad ni Sofia habang pinaglalaroan ang kanyang mamahaling relo. "Huwag kang tumayo dyan na parang tuod," pagpapatuloy ni Sofia sabay sipa sa isang balde na puno ng maruming tubig. "Linisin mo ang kalat sa kwarto ni Dinda. Kanina pa nagsusuka ang batang iyon. Siguraduhin mong walang maiiwang amoy dahil kung hindi, baka pati ikaw ay isuka ko rin palabas ng mansyong ito." Walang kinuwestiyon si Tala. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Tumango lamang siya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko sa sahig. Ang pagpapakumbaba ay naging isang baluti na ginagamit niya upang itago ang naglalagablab na apoy sa loob ng kanyang dibdib. Habang paakyat siya sa marangyang hagdanan, nararamdaman niya ang bigat ng bawat hakbang, hindi dahil sa basang damit, kundi dahil sa puot na dahan-dahang namumuo sa kanyang puso. Nang buksan ni Tala ang pinto ng kwarto ni Dinda, isang masangsang na amoy ang sumalubong sa kanya. Ngunit higit sa amoy ng suka, ang mas tumama sa kanyang puso ay ang hitsura ng bata. Si Dinda, na 7 taong gulang pa lamang, ay nakalukot sa sulok ng kanyang malaking kama, nanginginig at tila takot na takot sa sarili niyang anino. Ang kanyang mga mata ay malalim at walang buhay, tila isang kandilang unti-unting nauubos ang mitya. Lumapit si Tala nang dahan-dahan. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay malambot, tila isang bulong sa gitna ng katahimikan. Kumuha siya ng basang bimpo at maingat na pinunasan ang mukha ng bata. Sa bawat haplos, naaalala ni Tala ang kanyang yumaong anak na si Gabriel. Ang init ng balat ni Dinda ay nagpapaalala sa kanya ng huling gabi, bago kinuha ng langit ang kanyang kaisa-isang hiyas. "Huwag kang matakot, anak. Narito na ako," bulong ni Tala sa malalim na Tagalog. Ang boses niya ay parang isang uyayi na naglalayong magpaamo ng bagyo. Napansin ni Tala ang isang tray ng pagkain sa tabi ng kama. Hindi ito ginalaw, pero ang baso ng gatas ay halos ubos na. May napansin siyang kakaiba sa gilid ng labi ni Dinda, isang maputing residue na hindi amoy gatas. Kinuha ni Tala ang baso at inamoy ito. Isang matapang at kemikal na amoy ang nanuot sa kanyang ilong. Isang amoy na alam niyang hindi dapat matatagpuan sa inumin ng isang bata. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Sofia na may dalang bagong baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay agad na nagbago nang makitang hawak ni Tala ang baso. "What are you doing?" Sabi ko, "Linisin mo ang kalat. Hindi ko sinabing pakialaman mo ang kinakain ng bata." Asik ni Sofia habang mabilis na inagaw ang baso mula sa kamay ni Tala. "You're just a maid, Tala. Huwag mong isipin na may alam ka sa pag-aalaga ng mga Valderrama. Miss Sofia, parang masama po ang amoy ng gatas na ibinigay niyo kay Dinda." Mahinahong sagot ni Tala, pero ang kanyang mga mata ay diretso at matapang na nakatingin sa mga mata ni Sofia.
Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Tala. Sapat na para mapaling ang kanyang ulo sa kabilang panig. Ang hapdi ay agad na kumalat, pero hindi ito sapat para pawin ang determinasyon sa kanyang puso. Wala kang karapatang pagsabihan ako. Angil ni Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Umalis ka na rito at tapusin mo ang gawaing bahay at tandaan mo, isang pagkakamali mo pa, ipapakita ko sa iyo kung gaano kadaling itapon ang mga taong walang halaga sa basurahan. Lumabas si Sofia at padabog na isinara ang pinto. Nanatili si Tala sa loob ng silid. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa namumulang pisngi. Lumingon siya kay Dinda na muling bumalik sa pagkakalukot sa sulok. Lumapit si Tala sa bata at niyakap ito ng mahigpit. Isang yakap ng isang inang nawalan para sa isang batang kinalimutan ng mundo. Habang inaayos ni Tala ang una ni Dinda upang gawing mas komportable ang paghiga nito, may naramdaman siyang matigas na bagay sa ilalim ng punda. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang kamay at hinila ang isang maliit na bote. Isang bote ng gamot na walang label, ngunit may nakasulat na maliit na paalala sa takip. High dosage, sedative. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Ang kanyang hinala ay naging isang madilim na katotohanan. Hindi lang nila pinapatay ang espiritu ng bata. Dahan-dahan nilang nilalason ang katawan nito. Sa kabilang bahagi ng mansyon, narinig ni Tala ang malakas na tawa ni Doña Imelda at ang pagdating ng isang sasakyan. Alam niyang dumating na si Alejandro. Ngunit bago pa man siya makakilos, may narinig siyang kalansing ng susi sa labas ng pinto ni Dinda. May nagkandado ng pinto mula sa labas. Siya ay nakakulong, kasama ang isang batang nilalason at ang katotohanang maaari silang kapwa hindi makalabas ng buhay sa mansyong ito. Magnanakaw ka, Tala. Hindi lang pala atensyon ng kapatid ko ang gusto mong nakawin, pati na rin ang mga alahas na pinaghirapan namin. Ang sigaw ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo ng mansyon. Tila isang kulog na nagpatahimik maging sa mga ibon sa labas. Hawak-hawak ni Sofia ang isang mamahaling gintong relo. Ang mga mata niya ay nanlilisik habang itinuturo si Tala, na noon ay kasalukuyang nagpupunas ng mga antigong florera sa sala. Kabababa pa lamang ni Tala, mula sa kwarto ni Dinda, pagkatapos niyang mahanap ang paraan para mabuksan ang pinto sa tulong ng isang lumang hair clip. Hindi pa man siya nakakahinga ng maluwag mula sa pagkakalak sa loob. Heto at isang bagong paratang na naman ang ibinabato sa kanya. Wala po akong kinuha, Miss Sofia. Kanina pa po ako nasa itaas para asikasuhin ang mga bata. Mahinahong sagot ni Tala. Bagaman ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Huwag kang magmalinis! Nakita ko ito sa loob ng bulsa ng iyong apron. Padabog na lumapit si Sofia at marahas na hinaltak ang apron ni Tala. Dahilan para magkalat ang ilang barya at ang maliit na bracelet ni Gabriel sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, isang malalim at baritonong boses ang nagpatigil sa lahat. Anong nangyayari dito? Si Alejandro. Nakatayo siya sa may pintuan, bit-bit ang kanyang briefcase, ang kanyang kurbata ay maluwag na at ang muka ay bakas ang pagod mula sa opisina. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagpatahimik sa nagbabagang tensyon. Lumingon siya kay Tala, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kahit anong init. Tila ba ang nakatayo sa harap niya ay isa lamang kagamitan sa bahay na walang damdamin. Kuya, tingnan mo. Itong katulong na kinuha ni Mami, ninanakawan tayo. Sumbong ni Sofia, sabay pakita ng relo. Tumingin si Alejandro kay Tala. May isang saglit na tila nagtagpo ang kanilang mga mata at umasa si Tala na makakakita siya ng kahit katiting na tiwala. Ngunit mabilis itong naglaho nang umiwas ng tingin si Alejandro. Ayusin niyo yan. Ayaw kong makarinig ng ingay sa bahay na ito. Malamig niyang sabi bago dumiretso sa kanyang silid. Tila ba ang kaguluhan sa kanyang sariling pamamahay ay isang abala lamang
na hindi karapat-dapat sa kanyang oras. Pagkaalis ni Alejandro, isang malakas na tulak ang ginawa ni Sofia kay Tala bago ito umalis ng may matagumpay na ngiti. Naiwang mag-isa si Tala sa sala, dahan-dahang lumuhod upang pulutin ang nagkalat na alaala ng kanyang anak. Huwag mong hahayaan na lamunin ka ng kanilang kadiliman, iha. Isang mahinang boses ang narinig ni Tala mula sa likuran. Si Mang Carding, ang matandang hardinero na halos kasing tanda na ng mansyon ang pananatili rito. Hawak niya ang isang gunting sa halaman at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot na tila nakasaksi na ng maraming trahedya sa loob ng mga pader na ito. Mang Carding, bulong ni Tala. Ganyan din ang nangyari sa dating senyora. Simula ng matanda, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Si Maricel, ang asawa ni Alejandro, akala ng lahat ay nabaliw siya. Pero ang totoo, may mga bulong sa dilim na unti-unting pumatay sa kanyang diwa. Mag-ingat ka, Tala. Ang bahay na ito ay binuo sa ibabaw ng mga lihim na pilit ibinabaon sa lupa. Hindi na nakapagsalita pa si Tala dahil biglang bumalik si Alejandro sa sala. Tila may nakalimutang dokumento. Nakita niya si Tala nakausap si Mang Carding. Mabilis na lumapit si Alejandro. Ang kanyang mukha ay mas madilim pa kaysa kanina. Tala, sumunod ka sa akin sa library. Ngayon din, utos niya. Sa loob ng library, ang amoy ng lumang papel at sapatos na balat ay nanunuot sa bawat sulok. Hindi pa man nakakapagsalita si Tala. Marahas na hinawakan ni Alejandro ang kanyang pulso. Ang higpit ng kanyang pagkakahawak ay tila isang bakal na nagnanais na durugin ang bawat buto ni Tala. Sino ka ba talaga? Tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay isang bulong na puno ng pagbabanta. Bakit sa tuwing darating ako, laging ikaw ang sentro ng gulo? At bakit suot mo ang bracelet na ito na tila ba may itinatago kang hindi ko alam? Tumingin si Tala sa kanyang pulso kung saan ang bracelet ni Gabriel ay nangingintab sa ilalim ng malamig na ilaw ng library. Ang sakit ng pagkakahawak ni Alejandro ay hindi mapapantayan ang sakit na nararamdaman niya sa bawat paghinga sa loob ng bahay na ito. Ang bracelet na ito, ang tanging katotohanang natitira sa akin, Sir Alejandro. Sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig sa kabila ng takot. At marahil, ang katotohanang iyon ang kinakatakutan ng pamilya niyo. Nanliit ang mga mata ni Alejandro. Ang kanyang mukha ay malapit na sa mukha ni Tala. Sapat na para maramdaman niya ang mainit at mabilis na paghinga nito. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang lubid na unti-unting napuputol. Ang halimuyak ng bagong lutong pandesal ay tila isang mainit na yakap na bumabalot sa malamig at malungkot na kusina ng Mansyon Valderrama. Sa madaling araw, habang ang buong mundo ay natutulog pa sa ilalim ng kumot ng dilim, ang mga kamay ni Tala ay abala sa pagmamasa ng harina. Bawat diin ng kanyang palad sa malambot na masa ay tila isang panalangin, isang hiling na sana sa pamamagitan ng simpleng tinapay na ito ay maipadama niya ang pag-ibig na ipinagkait sa dalawang bata. Para kay Tala, ang pagluluto ay hindi lamang trabaho. Ito ang kanyang paraan ng pakikipag-usap sa langit. Naaalala niya noong buhay pa si Gabriel, ang maliit niyang dampa ay laging puno ng amoy ng yeast at asukal. Ngayon, sa gitna ng karangyaang walang kaluluwa, ang amoy ng pandesal ay tila isang banyagang bisita na nagdadala ng liwanag. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kusina. Doon ay nakatayo si Dinda. Suot ang kanyang puting pantulog na tila mas malaki pa sa kanyang maliit na pangangatawan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay bakas ang puyat at takot. Ngunit nang maamoy niya ang tinapay, tila may isang himala na naganap. Ang kanyang ilong ay bahagyang kumunot
at ang kanyang mga paa ay kusang lumapit sa mahabang lamesang gawa sa matigas na nara. Tala, ano yan? Mahinang tanong ng bata. Ang boses ay parang isang marupok na kristal. Pandesal, anak. Mainit pa ito. Kalalabas lang sa oven. Sagot ni Tala nang may banayad ng ngiti. Kumuha siya ng isang piraso, hinati ito sa gitna, at hinayaan ng usok na lumabas mula sa loob ng tinapay. Tikman mo, masarap ito kapag mainit. Kinuha ni Dinda ang tinapay nang may pag-aalinlangan. Ngunit sa unang kagat, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang kuminang. Isang maliit at mahiyain na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na matagal nang hindi nasilayan sa loob ng mansyong yon. Para kay Tala, ang ngiting iyon ay mas mahalaga pa sa lahat ng ginto ni Doña Imelda. Sa sandaling iyon, hindi siya isang katulong at hindi ito isang mansyon. Sila ay dalawang kaluluwang nagtatagpo sa gitna ng gutom at pag-asa. Ngunit ang katahimikan ng kanilang munting salu-salo ay marahas na bumasag nang marinig ang tunog ng mga takong na humahagupit sa sahig. Ang bawat hakbang ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Bakit amoy panaderya ang aking mansyon? Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang malamig na hampas ng hangin. Nakatayo siya sa pintuan, suot ang kanyang mamahaling robe na gawa sa seda. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa tumpok ng pandesal sa lamesa. Doña Imelda, nagluto lang po ako ng kaunting tinapay para sa mga bata. Paliwanag ni Tala, habang mabilis na itinago ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang apron. Pagkaing pangmahirap, anggil ng matanda. Lumapit siya sa lamesa at tiningnan ang pandesal na tila ba ito ay isang uri ng lason. Hindi ko pinapalaki ang aking mga apo sa ganitong uri ng pagkain. Ang mga Valderrama ay kumakain ng mga pagkaing angkop sa kanilang katayuan. Hindi ang basurang gawa sa maruming kamay ng isang katulong. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ni Doña Imelda ang tray ng mga pandesal at marahas itong itinapon sa sahig. Ang mga tinapay na puno ng pagmamahal ay nagkalat sa maruming sahig, gumugulong patungo sa madidilim na sulok ng kusina. Ang ingay ng bumagsak na tray ay umalingaw-ngaw. Tila isang sampal sa pagkatao ni Tala. "Mommy, no!" Sigaw ni Dinda. Ang kanyang boses ay puno ng pighati habang tinitingnan ang kanyang pagkain sa sahig. "Tumahimik ka, Dinda! Pumasok ka sa kwarto mo!" Sigaw ni Doña Imelda sa bata bago muling hinarap si Tala. "At ikaw, huwag na huwag mo nang uulitin ito. Ang trabaho mo ay linisin ang dumi namin, hindi ang dagdagan ng basura sa bahay na ito. Linisin mo yan, ngayon din." Pinanood ni Tala ang pag-alis ni Doña Imelda. Ang kanyang dibdib ay kumikipot sa tindi ng galit na pilit niyang sinusupil. Ngunit bago pa man siya makakilos para pulutin ang mga tinapay, naramdaman niya ang maliliit na kamay na yumakap sa kanyang baywang. Si Dinda ay nakasubsob sa kanyang apron, ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa paghikbi. Ang bawat iyak ng bata ay tila isang kutsilyong bumabaon sa sugat ni Tala para sa kanyang sariling anak. "Mommy! Mommy, sorry po!" Hagulgol ni Dinda. Natigilan si Tala. Ang salitang mommy ay tumama sa kanyang puso nang higit pa sa anumang pang-aalipusta ni Doña Imelda. Hindi siya tinawag na Tala, hindi siya tinawag na yaya. Tinawag siyang mommy ng isang batang uhaw sa pagmamahal sa harap ng lahat ng sakit na ibinigay ng tunay nitong pamilya. Sa labas ng kusina, sa madilim na pasilyo, nakatayo si Alejandro. Narinig niya ang lahat. Nakita niya ang pagtapon ng tinapay at narinig niya ang tawag ng kanyang anak sa babaeng itinuturing nilang katulong lamang. Ang kanyang mukha ay hindi mababasa, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang tabi, habang ang anino ng pag-aalinlangan ay nagsisimulang lumaki sa kanyang puso.
Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng silid-kainan ay tila isang mapanlinlang na liwanag, nagbibigay ng anyo ng kapayapaan sa isang tahanang puno ng mga lamat. Sa gitna ng mahabang lamesa, nakaupo si Doña Imelda. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pino at biniyaya, tila isang santong gawa sa porselana. Ang tunog ng pilak na kutsara na dahan-dahang tumatama sa gilid ng mamahaling tasa ng tsaa ay ang tanging musikang bumabasag sa katahimikan ng umaga. Alejandro, anak, masyado kang nagtatrabaho. Malambing na sabi ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay parang pulot na may halong lason. Huwag mong kalilimutan na ang pamilya ang pinakamahalagang kayamanan natin. Tingnan mo ang mga bata. Kailangan nila ng gabay ng isang ama, lalo na't wala na ang kanilang ina. Si Alejandro, na tahimik na nagbabasa ng dyaryo, ay bahagyang tumingala. Ang kanyang mukha ay pagod, at ang mga alaala ng iyak ni Dinda kagabi ay tila hindi pa rin lumilisan sa kanyang isipan. Alam ko, Mami, kaya nga nagpapasalamat ako na narito kayo para alagaan sila. Eksaktong pumasok si Tala sa silid, dala ang isang tray ng prutas. Ang kanyang kaliwang kamay ay nakabalot ng puting tela, isang benda na nagtatago sa malaking pasong nakuha niya nang sadyang tabigin ni Sofia ang mainit na takure kaninang madaling araw. Sa bawat kislot ng kanyang daliri, isang matalim na hapdi ang gumuguhit sa kanyang balat, ngunit nananatiling walang kibo ang kanyang mukha. Napansin ni Alejandro ang benda sa kamay ni Tala. Kumunot ang kanyang noo at bago pa siya makapagsalita, mabilis na sumingit si Doña Imelda nang may mapag-alalang mukha. Naku, Tala, napaka-clumsy mo, talagang bata ka. Wika ng matanda. Sabay tayo at lumapit kay Tala. Hinawakan niya ang balikat ni Tala nang mahigpit, isang hawak na tila nagbabanta. Sabi ko naman sa'yo, magpahinga ka na muna dahil baka mapano ka na naman sa kusina. Pero itong si Tala, Alejandro, napakamatigas ng ulo. Gusto raw niyang bayaran ang utang na loob niya sa atin, kaya ayaw tumigil sa trabaho. Lumingon si Doña Imelda kay Tala. Ang kanyang mga mata ay nanunuot, nag-uutos ng pagsunod. Hindi ba, Tala? Sinabi ko sa'yo na huwag mo nang pilitin ang sarili mo kung masakit pa ang kamay mo sa pagkakauntog mo sa kalan. Napalunok si Tala. Nararamdaman niya ang titig ni Alejandro sa kanya, naghihintay ng sagot. Alam ni Tala na kung sasabihin niya ang totoo, na sinadya siyang saktan ni Sofia, ay baka lalo lamang itong magdulot ng panganib sa kanya at sa mga bata. Opo, Doña Imelda. Pasensya na po kayo, naging lampa lang po talaga ako. Mahinang sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon. Ayan, kita mo na, Alejandro. Masyado lang siyang masipag, sabi ni Doña Imelda sabay haplos sa buhok ni Tala. Isang kilos na tila nagpapakita ng pagmamahal sa harap ng kanyang anak. Ngunit para kay Tala, ito ay parang haplos ng isang ahas. Tala, kumuha ka ng gamot sa library, may iniwan doon si Sofia na para sa'yo. Magpasalamat ka sa kanya dahil kahit mayaman kami, itinuturing ka naming pamilya. Yumukod si Tala at mabilis na lumisan patungo sa library. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura ng pinto, narinig niya ang mahihinang boses mula sa loob. Hindi ito boses ng pagmamalasakit. Siguraduhin niyo lang, Dr. Alonso, na ang assessment report ay pabor sa atin. Ang boses ni Sofia ay puno ng determinasyon at kasamaan. Kailangang lumabas na ang mga bata ay may unstable mental condition. Ayaw nating mapunta ang trust fund sa mga batang wala namang kakayahang humawak ng pera, hindi ba? Pero Miss Sofia, malinaw na ang trauma ng mga bata ay nanggagaling sa loob ng bahay na ito. Sagot ng isang lalaki na tila nag-aalinlangan. Bayad ka para sumunod, hindi para mag-isip. Asik ni Sofia. Kapag nakuha na namin ang pirma ni Alejandro para sa institutionalization, tapos na ang usapan.
Ang mga bata ay dadalhin sa malayo at ang mansyong ito ay magiging atin na ng tuluyan. Nanlamig ang buong katawan ni Tala sa likod ng pinto. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa tindi ng kaba. Hindi lang pala pighati ang dala ng pamilyang ito. Sila ay mga buwayang handang lamunin ang sarili nilang dugo at laman para sa salapi. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, hindi niya napansin na may papalapit sa kanyang likuran. Isang mabigat na kamay ang pumatong sa kanyang balikat. Dahilan para mapatalon siya sa takot. Nang lumingon si Tala, nakita niya si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay madilim at ang kanyang ekspresyon ay tila isang pader na hindi matibag. Hindi niya alam kung narinig din ni Alejandro ang pag-uusap sa loob o kung siya na ang susunod na biktima ng kanilang mga lihim. Anong ginagawa mo rito, Tala? Ang tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay isang bulong na puno ng misteryo. Kukuha lang po ako ng gamot, Sir Alejandro. Inutusan po ako ni Doña Imelda. Mabilis na sagot ni Tala. Ang kanyang ulo ay nakayuko habang unti-unting lumalayo sa pintuan ng library. Tiningnan siya ni Alejandro nang may pagdududa. Ang kanyang mga mata ay pilit na binabasa ang takot na nagtatago sa likod ng panginginig ng boses ni Tala. Bago pa man makapagtanong muli si Alejandro, dahan-dahang bumukas ang pintuan ng library at lumabas si Sofia na may gulat na nakapinta sa mukha. Ngunit mabilis din itong napalitan ng pilit ng ngiti. Ginamit ni Tala ang pagkakataong yon upang maglakad nang mabilis palayo. Dala ang mabigat na sikretong unti-unting sumasakal sa kanyang dibdib. Pagsapit ng gabi, ang mansyon ay napuno ng nakakabinging musika at mga halakhak na walang kaluluwa. Nag-organisa si Doña Imelda ng isang marangyang salo-salo para sa mga kaibigan nito sa mataas na lipunan. Habang ang mga bisita ay nagpapakasawa sa mamahaling alak at pagkain, si Tala ay nasa madilim na bahagi ng kusina. Ang kanyang buong katawan ay pagod, ngunit ang kanyang isip ay mas malayo pa sa mansyong yon. Ang araw na ito ay hindi pangkaraniwan. Ito ang araw na kinuha ng lupa ang kanyang kaisa-isang anak. Sa isang maliit na sulok malapit sa lababo, palihim na nilabas ni Tala mula sa bulsa ng kanyang apron ang isang luma at lukot na litrato. Ito ang kaisa-isang larawan ni Gabriel, nakangiti habang suot ang isang kupasing sombrero. Ang bawat paghaplos ng kanyang magaspang na daliri sa mukha ng kanyang anak ay tila pagdampi ng asido sa kanyang puso. Ang kanyang lalamunan ay nag-init at nanikip, at ang mga luhang buong araw niyang pinipigilan ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi, bumabagsak sa ibabaw ng larawan. Walang ingay ang kanyang pag-iyak. Ito ang uri ng pighati na labis ang lalim, kung saan ang kaluluwa na lamang ang humihiyaw habang ang bibig ay nakasara. Sa araw na ito, ng kanyang pangungulila, kailangan niyang pagsilbihan ang mga mismong taong pumatay sa kanyang anak. Biglang bumukas ang pintuan ng kusina at ang masilaw na liwanag mula sa sala ay pumasok kasama si Sofia. May hawak itong walang laman na baso ng alak. Ang muka ay nakakunot sa inis nang makita si Tala na nakatayo sa sulok. Ano ba ang ginagawa mo rito? Ang daming bisita sa labas, tapos nagtatago ka rito para magmuni-muni? Mataray na wika ni Sofia habang naglalakad papalapit. Tiningnan niya ng maigi ang hawak ni Tala. Ano yan? Nagdadrama ka na naman ba para makaiwas sa trabaho? Mabilis na sinubukan ni Tala na ibalik ang larawan sa kanyang bulsa, ngunit mas mabilis ang kamay ni Sofia. Hinablot nito ang lukot na papel. Akin na po yan, Miss Sofia. Parang awa niyo na po. Pakiusap ni Tala. Ang boses ay nanginginig sa takot at pagmamakaawa. Ngunit sa halip na ibalik, itinaas ni Sofia ang larawan at tiningnan ito nang may pangiinsulto. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oh, is this the dead baby? Yung anak mong naging dahilan kung bakit nandito ka bilang alipin namin? Mapanuyang sabi ni Sofia
Ang kanyang mga mata ay tila tinatamasa ang sakit na nakikita niya sa mukha ni Tala. Sayang lang ang luha mo, Tala. Kahit umiyak ka pa ng dugo, hindi na babalik ang batang ito. At sa totoo lang, mas mabuti na ring nawala siya. Dahil paano mo naman bubuhay ng isang bata kung ikaw mismo ay isang patay gutom? Ang mga salitang iyon ay tila mga pako na idinikdik sa utak ni Tala. Ngunit ang sumunod na ginawa ni Sofia ang tuluyang pumatid sa huling sinulid ng kanyang pagpipigil. Tiningnan ni Sofia ang larawan, pagkatapos ay binitawan ito sa itaas ng isang tumulong mapulang alak sa ibabaw ng lamesa. Ang maliit na piraso ng papel ay dahan-dahang lumapag sa pulang likido. Unti-unting nilamon ng alak ang mukha ni Gabriel, tila isang sariwang dugo na bumubura sa tanging alaala na meron si Tala. Nanlamig ang buong katawan ni Tala. Ang paligid ay tila nagdilim at ang tanging nakikita niya ay ang nakangiting mukha ni Sofia at ang basang larawan ng kanyang anak na sinisira ng alak. Ang lahat ng pagpapakumbaba, ang lahat ng takot, at ang lahat ng utang na loob ay biglang naging abo. Sa lugar ng kanyang pusong durog, isang madilim at mabagsik na apoy ang sumiklab. Ang paningin ni Tala ay natuon sa isang mahaba at matalim na kutsilyo na ginagamit sa paghihiwa ng malalaking cake, nakapatong sa gilid ng lamesa. Dahan-dahan, ang kanyang nanginginig na kamay ay lumapit sa malamig na bakal. Mahigpit niya itong hinawakan. Ang mga litid sa kanyang kamay ay lumitaw dahil sa puwersa. Itinaas ni Tala ang kanyang mukha. Wala ng luha. Ang kanyang mga mata ay blangko, walang buhay. Ngunit puno ng isang nakapangingilabot na kapasyahan. Humakbang siya palapit kay Sofia, ang patalim ay mahigpit na nakakapit sa kanyang nanginginig na kamay. Nawala ang mapanuyang ngiti sa mga labi ng dalaga. Unti-unting umatras si Sofia, ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang talim ng kutsilyo na nakatutok sa kanya at ang anyo ng isang inang handang pumatay para sa alaalang ninakaw sa kanya. Ang matalim na dulo ng kutsilyo ay kasing lamig ng tingin ni Tala habang humahakbang siya palapit kay Sofia. Wala nang ingay sa kusina. Tanging ang mabigat at nag-aalab na paghinga ni Tala ang maririnig. Ang mga mata ni Sofia na kanina ay puno ng pagmamataas ay biglang napalitan ng totoong takot. Umatras siya hanggang sa maramdaman niya ang malamig na marmol ng counter sa kanyang likuran. Walang matakasan. Tala, anong ginagawa mo? Ibaba mo yan. Nauutal na utos ni Sofia, ang boses niya ay nanginginig at nawala ang dating talim. Ngunit si Tala ay parang isang bingi sa mga oras na yon. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa larawan ni Gabriel na tuluyan ng nilamon ng mapulang alak. Ang bawat hakbang niya ay puno ng puot ng isang inang hinubaran ng lahat ng dahilan para mabuhay. Nang iangat niya ang kutsilyo, handa na sana siyang ibuhos ang lahat ng kanyang galit nang biglang may isang malakas at mainit na kamay ang pumulupot sa kanyang pulso. Isang matinding puwersa ang nagpabaling kay Tala at ang kutsilyo ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang panginginig na mga kamay. Lumikha ng isang mahinang kalansing nang tumama ito sa sahig. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Alejandro. Ang dibdib nito ay mabilis na umaangat baba. Ang kanyang mga mata ay madilim at puno ng pinaghalong gulat at galit. Mahigpit niyang hawak ang pulso ni Tala, sapat upang mag-iwan ng marka, ngunit hindi para saktan ito ng tuluyan. Kuya! Baliwang babaeng yan. Susubukan niya akong patayin. Umiiyak at nagtatagong sigaw ni Sofia sa likuran ni Alejandro. Mabilis na ibinabalik ang maskara ng pagiging biktima. Tiningnan ni Alejandro si Sofia at pagkatapos ay bumalik ang kanyang paningin kay Tala. Ang mukha ng katulong ay blanko, ang mga luha ay natuyo na sa kanyang pisngi at ang kanyang mga mata ay tila naghahanap na lamang ng kamatayan. Nang mapansin ni Alejandro ang direksyon ng mga mata ni Tala, dahan-dahan niyang binitawan ang pulso nito
at tiningnan ang lamesa. Doon, nakita niya ang isang maliit na lukot na larawan ng isang sanggol na nakalubog sa alak. Ang paligid ay nabalot ng isang mabigat na katahimikan. Hindi kailangan ng salita upang maintindihan ni Alejandro ang kwento sa likod ng eksenang yon. Ang kanyang panga ay tumigas. Tumingin siya kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanliliit sa disgusto. "Lumabas ka na, Sofia. Bumalik ka sa mga bisita mo." Malamig na utos ni Alejandro. "Pero kuya, siya ang..." "Sabi ko lumabas ka." Ang boses ni Alejandro ay isang pigil na kulog na nagpadaloy ng kilabot sa buong kusina. Walang nagawa si Sofia kundi ang padabog na umalis, iniwang mag-isa sina Alejandro at Tala. Nang magsara ang pintuan, ibinaling ni Alejandro ang kanyang atensyon kay Tala. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa at sa pamamagitan ng kanyang malinis na panyo, iningatan niyang kunin ang basang larawan. Pinunasan niya ang mapulang alak na tumatakip sa mukha ng sanggol nang may pag-iingat na tila ba ito ay isang basag na baso. Pagkatapos, ibinigay niya ito kay Tala. Kinuha ni Tala ang larawan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Dito na bumigay ang pader ng emosyon na pilit niyang itinatayo. Isang mahina, ngunit tagos sa kaluluwang hagulgol ang kumawala sa kanyang mga labi habang idinidiin niya ang larawan sa kanyang dibdib, na parang sa paggawa nito ay maibabalik niya ang init ng kanyang anak. Pinanood siya ni Alejandro. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang Tala, nakatulong na naglilinis ng mansyon. Nakita niya ang isang Tala, na isang ina, isang babaeng dinurog ng mundo, isang kakaibang kirot ang naramdaman ni Alejandro sa kanyang dibdib. Hindi niya namalayan na lumapit na pala siya, at sa isang kilos na hindi niya inaasahan mula sa kanyang sarili, maingat niyang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Tala. Ang init ng palad ni Alejandro ay nakakagulat na ginhawa sa malamig at nanginginig na katawan ni Tala. Ito ang unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa mansyong yon na may humawak sa kanya, hindi upang manakit o mag-utos, kundi upang magbigay ng lakas. Walang salita, tanging ang tahimik na pagsuporta ng isang presensyang nagsasabing, "Nandito ako." Nang unti-unting kumalma si Tala, napansin ni Alejandro ang braso ni Tala na bahagyang umangat. Mula sa manggas ng kanyang uniforme, lumitaw ang mga pasa, mga bakas ng pananakit na imposibleng makuha lamang sa ordinaryong gawaing bahay. At nang maalala niya ang mga pasa na nakita rin niya sa mga braso ni Dinda, isang madilim na hinala ang nagsimulang mabuo sa isip ni Alejandro. Pagsapit ng madaling araw, habang tulog ang lahat, pumasok si Alejandro sa kanyang tanggapan. Kinuha niya ang mail na dumating kaninang umaga at sinimulang buksan isa-isa. Sa gitna ng mga liham pang negosyo, may isang puting envelope na walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya ito, isang maikling mensahe ang nakasulat sa isang pirasong papel. "Huwag kang magbulag-bulagan, Alejandro. Ang pumapatay sa iyong pamilya ay natutulog din sa iisang bubong." At bago pa man niya lubos na maintindihan ang kahulugan ng mensahe, napansin niya ang isang bahagi ng envelope na napunit. Isang punit na madalas gawin ni Doña Imelda tuwing nagsisiyasat ng mga liham na hindi para sa kanya. Ang sikat ng araw ay hindi sapat upang pawiin ang lamig na nanunuot sa bawat sulok ng mansyon. Sa loob ng kusina, tahimik na naghahanda ng almusal si Tala. Ang kanyang balikat ay tila may naiwang init mula sa haplos ni Alejandro kagabi. Ngunit wala siyang oras para alalahanin iyon. Ang kanyang buong atensyon ay nasa isang mapanganib na laro na nangyayari sa kanyang harapan. Nakatayo si Sofia malapit sa counter, nakasuot ng makapal at mamahaling silk robe. May nakapatong na 2 basong gatas sa ibabaw ng marmol, isang maligamgam para kay Dinda at isang malamig para sa kanya. Habang nagkukunwaring abala si Tala,
Sa paghuhugas ng mga plato, nakita niya mula sa gilid ng kanyang mga mata ang palihim na paglabas ni Sofia ng isang maliit na bote. Iyon ang parehong bote ng gamot na nakita ni Tala sa ilalim ng unan ni Dinda. Isang mapanganib na pampatulog. Dahan-dahan, pinatak ni Sofia ang malinaw na likido sa baso ng inosenteng bata. Bawat patak ay tila lason na unti-unting papatay sa kinabukasan ng isang walang kamalay-malay na anghel. Biglang umilaw ang telepono ni Sofia, isang tawag mula sa kanyang kaibigan. Naiinis man, sumagot siya at naglakad palabas ng kusina patungo sa hardin upang makapag-usap ng masinsinan. Ito na ang pagkakataon. Walang pag-aalinlangan, mabilis na lumapit si Tala sa counter. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang puso ay puno ng tapang ng isang inang hindi papayag na may isa na namang batang mamatay sa ilalim ng parehong bubong. Kinuha niya ang baso ni Dinda at ipinagpalit ito sa pwesto ng baso ni Sofia. Pareho itong puti, pareho itong gatas, ngunit ang isa ay may dalang sumpa na sadyang inihanda para sa isang mahinang kaluluwa. Ang gatas na may lason ay inilagay niya kung saan karaniwang umuupo si Sofia, at ang malinis na inumin ay inilagay niya sa tray para kay Dinda. Pagbalik ni Sofia, walang sabi-sabi niyang ininom ang laman ng kanyang baso hanggang sa maubos ito, habang mataray na inuutusan si Tala. Make sure she drinks all of it, stupid. Kapag nalaman kong itinapon mo na naman, ipapakain ko sa iyo ang baso. Tumango lamang si Tala. Ang kanyang muka ay walang emosyon, habang tahimik na dinadala ang malinis na gatas sa kwarto ni Dinda. Makalipas ang isang oras, habang nag-aayos si Tala ng mga bulaklak sa sala, kung saan nakaupo si Doña Imelda na nagbabasa ng magasin, nagsimula ang epekto ng gamot. Pumasok si Sofia sa sala na tila ba hinihila pababa ang kanyang mga binti. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nawalan ng pokus at ang kanyang balat ay pinagpawisan ng malapot. Bigla siyang tumawa ng napakalakas, isang tawa na walang saysay, bago siya nadapa at bumagsak sa mamahaling carpet. Nagsimula siyang magsalita ng mga walang kwentang bagay, umiiyak at nakikipag-usap sa mga aninong siya lamang ang nakakakita. "Sofia! Diyos ko, anong nangyayari sa'yo?" Natataratantang sigaw ni Doña Imelda habang mabilis na lumuhod upang alalayan ang nagwawalang anak. Nang mapalapit ang matanda sa bibig ni Sofia, naamoy nito ang matapang at pamilyar na kemikal. Alam ni Doña Imelda kung ano ang amoy na yon, dahil siya mismo ang nag-utos na ihalo yon sa inumin ng kanyang mga apo. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Mabilis niyang naiugnay ang mga pangyayari. Lumingon siya at nakita si Tala na tahimik na nakatayo sa isang gilid. Pinagmamasdan ang kinahinatnan ng kasamaan ng dalaga. Alam ni Doña Imelda ang totoo, na nakainom ang kanyang anak ng sariling lason. Ngunit para sa matanda, mas mahalaga ang paninisi kaysa sa pag-amin ng pagkakamali. Isang malupit na plano ang mabilis na nabuo sa kanyang utak. Dahan-dahang inihiga ni Doña Imelda si Sofia at tumayo ng tuwid. Ang kanyang mukha na kanina ay bakas ang pag-aalala, ay biglang naging demonyo sa galit. Naglakad siya papalapit kay Tala at walang awang idinuro ang babae. "Ikaw, linasong mo ang anak ko!" Sigaw ni Doña Imelda. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. "Gusto mo siyang patayin dahil sa nangyari kagabi sa kusina. You attempted to murder my daughter." "Wala po akong ginagawang masama, Doña Imelda." Matapang na sagot ni Tala, hindi umiwas ng tingin. "Kung mayroon mang nalason, baka iyon ang inumin na sadyang inihanda ng anak niyo para kay Dinda." Isang malakas na sampal ang nagpabaling sa mukha ni Tala. Ang lakas ng pagtama ng palad ng matanda ay nagpabagsak sa kanya sa sahig, dahilan upang pumutok ang kanyang labi. "You malicious maid! How dare you accuse my daughter? Papatunayan kong bubulok ka sa kulungan." Nanginginig na sumbat ng matanda habang naguutos sa isa pang kasambahay na tumawag ng ambulansya at pulisya. Hindi nagtagal,
Ang nakakabinging katahimikan sa labas ng mansyon ay binasag ng nagkikislapang pula at asul na ilaw na nagmumula sa mga sasakyan ng awtoridad na pumarada sa harap ng malaking gate. Dalawang lalaking nakauniforme ang mabilis at seryosong pumasok sa sala. Naglakad sila patungo kay Tala habang hawak ang malamig na posas, habang ang mga mata ni Doña Imelda ay puno ng isang malupit at madilim na tagumpay. Ang pinto ng kalayaan ay unti-unting sumasara para kay Tala, at ang tanging taong maaaring makapigil dito ay isang lalaking nag-umpisa pa lamang matuklasan ang mga kasinungalingan ng kanyang pamilya. Ang malamig na hangin sa loob ng presinto ay tila bumabaon sa bawat buto ni Tala. Nakaupo siya sa isang matigas at maruming sementadong bangko sa loob ng selda, habang ang madilim na paligid ay nagpapabigat sa kanyang kalooban. Wala siyang kasama, kundi ang katahimikan at ang pamilyar na bigat ng kawalan ng pag-asa na paulit-ulit nang dumurog sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Inaalala ang mainit na ngiti ni Dinda nang tikman nito ang kanyang pandesal. Iyon na lamang ang tanging liwanag na pinanghahawakan niya sa lugar kung saan hindi umaabot ang sikat ng araw. Para kang nakikipaglaro sa mga buwaya gamit ang mga sarili mong kamay, Tala. Ang mahinang boses na yon mula sa labas ng rehas ang nagpamulat kay Tala. Naroon si Mang Carding, ang matandang hardinero, sa kabila ng kalakasan ng pag-ulan sa labas, ay nagawang bumisita. Ang kanyang mga balikat ay nababasa pa ng ulan, at ang kanyang mga mata ay nagdadala ng labis na pag-aalala. Mang Carding, bakit po kayo nandito? Paano kung malaman ni Doña Imelda? Tanong ni Tala habang mabilis na lumapit sa mga malamig na bakal ng selda. Hindi niya malalaman. Abala siya sa pagpapaikot ng kwento sa ospital. Sagot ni Mang Carding sabay iling. Lumingalinga muna ang matanda upang makasigurong walang ibang nakikinig bago siya nagpatuloy. Tala, hindi ka pwedeng manatili rito. Kung hindi ka aalis, mapapahamak ang mga bata. Hinahanap na ngayon ni Doña Imelda ang paraan para mapirmahan ni Alejandro ang papeles para sa asylum bago pa siya maghinala sa mga nangyayari. Wala akong pera pampiyansa, Mang Carding, at sino ang maniniwala sa isang katulong na sinampahan ng attempted murder ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa syudad. Tugon ni Tala. Ang boses ay nanginginig sa matinding lumbay. Ngumiti ng bahagya ang matanda. Isang nangiting hindi mo aakalain na magagawa niya sa ganoong sitwasyon. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang basa at lumang jacket. Saka kinuha ang isang pirasong papel na tila napunit sa isang matandang pahina ng libro. Iniabot niya ito kay Tala. Hindi kita hinayaang mabulok dito nang walang plano. Dati akong nagtatrabaho sa ama mo, Tala, bago pa siya mamatay at pumasok ka bilang alipin sa mga Valderrama. Tinulungan ako ng ama mo noon at ito na ang panahon para magbayad ako ng utang na loob. Itinuro ni Mang Carding ang pangalan sa papel. Ang abogadong yan ay dating tinulungan ng ama mo na makapagtapos ng pag-aaral. Tinawagan ko siya kagabi at papunta na siya rito. Gulat na tiningnan ni Tala ang pangalan sa papel at isang munting panalangin ng pasasalamat ang idinanas niya sa kanyang isip. Samamantala, sa isang tahimik na kapehan malapit sa ospital, nakaupo si Alejandro. Ang tasa ng kape sa kanyang harapan ay hindi man lang nababawasan. Lumalamig ng kasabay ng mga hinala sa kanyang isipan. Hawak niya ang papel na nakuha niya mula sa napunit na sobre. Huwag kang magbulag-bulagan. Ang pumapatay sa iyong pamilya ay natutulog din sa iisang bubong. Biglang dumating si Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay pilit na ginagawang mukhang nag-aalala. Ngunit sa mga mata nito ay may lihim na pananabik. Umupo siya sa tapat ni Alejandro. Hawak ang ilang mga dokumento. Alejandro, salamat sa Diyos at ligtas ang kapatid mo. Pero hindi natin alam kung kailan ulit babalik ang babaeng yon.
Lason, Alejandro. Lason ang inilagay niya sa gatas ng kapatid mo. Nagkukunwaring pag-iyak ni Doña Imelda habang hinahawakan ng kamay ng kanyang anak. Hindi sumagot si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanyang ina. Bakit siya maglalagay ng lason sa gatas, Mami? At saan niya kukunin iyon? Sa mga gamit niya. Wala silang nakitang anumang reseta o botelya ng gamot. Bahagyang natigilan si Doña Imelda, hindi inaasahan ang tanong ng anak. Ano pa nga ba? Siguro ay nakaw niya mula sa mga gamot na binibili natin sa bahay. Baliw ang babaeng iyon, anak. Kaya nga bago pa niya saktan ang mga bata, pakiusap, pirmahan mo na ito. Inilapag ni Doña Imelda ang isang makapal na folder sa mesa. Ito na ang mga papeles mula kay Dr. Alonso. Kailangan na nating ipasok sa pasilidad sina Dinda at Dini para sa kanilang kaligtasan. Please, do this for your children. Tiningnan ni Alejandro ang dokumento. Ang bigat ng bawat salita ay bumagsak sa kanyang balikat. Tumingala siya at para sa isang iglap, nakita niya ang anino ng kasinungalingan sa mukha ng kanyang ina. Hinawakan niya ang folder, hindi upang pumirma, kundi upang isara ito ng mariin. Aalamin ko muna ang buong katotohanan. Pupunta ako sa presinto. Matigas na wika ni Alejandro bago siya tumayo at iniwan ang kanyang inang walang imik. Habang sa ilalim ng malamig na ulan, ang katotohanan ay naghihintay na maungkat. Ang pagbukas ng pinto ng selda ay nagdulot ng isang matinis na tunog na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, hudyat ng kalayaan na hindi inasahan ni Tala na makakamit niya ng ganoon kabilis. Sa likod ng matandang pulis na nagbukas nito ay nakatayo ang isang lalaking may matipunong pangangatawan, nakasuot ng formal na damit na nabasa ng kaunti dahil sa ulan. Attorney Ramirez. Siya ang lalaking kinontak ni Mang Carding at ngayon, narito siya, nagtataglay ng tapang ng isang taong nagbabayad ng utang na loob. Tala, maaari ka nang lumabas. Naayos na natin ang piyansa mo at sa kawalan ng malakas na ebidensya mula sa panig ng mga Balderrama, pansamantala kang malaya habang gumugulong ang investigasyon. Paliwanag ni Attorney Ramirez habang iniaabot kay Tala ang kanyang mga personal na gamit na kinumpis ka kanina. Nanginig ang mga kamay ni Tala nang tanggapin ang kanyang lumang damit at ang bracelet ni Gabriel. Tumingin siya kay Attorney Ramirez na puno ng pasasalamat. Isang luha ang dahan-dahang tumulo mula sa kanyang mga mata. Maraming salamat po. Wala akong pambayad sa inyo pero hindi ko kailangan ng bayad, Tala. Kung hindi dahil sa ama mo, wala ako kung nasaan ako ngayon. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Ang laban mong ito ay laban ko rin. Nakangiting putol ng abogado sa kanya. Tila nagbibigay ng kakaibang tapang na matagal nang nawala sa puso ni Tala. Habang palabas sila ng presinto, ang isang itim na kotse ay huminto sa tapat nila. Bumaba ang bintana nito at mula sa loob ay nakita niya si Alejandro. Nakatingin ito kay Tala, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit walang bahid ng puot tulad ng nais ni Doña Imelda. Mabilis na lumabas si Alejandro ng sasakyan at nilapitan sila. Attorney Ramirez, bati ni Alejandro. Ang boses ay formal. Ako na ang mag-uuwi kay Tala. Nagkatinginan ng abogado at si Tala. Tumango ng bahagya si Tala, isang senyales na pumapayag siya. Wala siyang ibang pupuntahan at kailangan niyang bumalik sa mansyon. Nandoon ang mga bata, nandoon ang laban niya. Pumasok siya sa loob ng kotse nang walang pag-aalinlangan. Inihanda ang sarili sa isang mas mahirap na digmaan na naghihintay sa kanya sa loob ng bahay. Pagdating sa mansyon, halos masamid sa kanyang iniinom na tsa, si Doña Imelda nang makita niyang pumasok si Tala kasama si Alejandro. Ang matanda ay mabilis na tumayo. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa galit at pagkabigla. Alejandro, anong ginagawa ng kriminal na yan dito? Muntik na niyang patay ng kapatid mo at ngayon ibinabalik mo siya sa loob ng ating pamamahay?
Nanginginig sa galit na sigaw ni Doña Imelda habang itinuturo ang katulong. Humakbang si Alejandro pasulong, tumayo sa pagitan ni Tala at ng kanyang ina. Ang kanyang panga ay tumigas, ang kanyang mga mata ay blangko, ngunit nagpapahiwatig ng babala. Siya ay nakalaya sa pamamagitan ng batas, Mami, at hanggang hindi napapatunayan ng korte na siya ang may sala, mananatili siya rito. At huwag niyo sanang kalimutan na nasa pangalan ko ang bahay na ito. Hindi makapaniwalang napatitig si Doña Imelda sa kanyang anak. Ito ang unang pagkakataon na sinagot siya ni Alejandro ng ganoon kadiin. Ang kanyang salita ay tila isang pader na hindi niya kayang tibagin gamit ang kanyang mga manipulasyon. Umiwas siya ng tingin. Ang kanyang mga kamao ay nakakakuyom ng mahigpit. Bago padabog na umakyat patungo sa kanyang kwarto, nagpatuloy si Tala patungo sa kusina, ang lugar na naging palasyo ng kanyang pagdurusa, ngunit naging kuta rin ng kanyang tapang. Habang inaayos niya ang kanyang sarili, pumasok si Alejandro. Ang mga mata ng lalaki ay bumaba sa mga kamay ni Tala na nagsisikap na itago ang kanyang panginginig. Hindi kita inuwi rito para lang maging katulong muli. Mahinang wika ni Alejandro. Inuwi kita rito dahil gusto kong malaman ang totoo. Kung hindi ikaw ang naglagay ng lason, sino? Sino ang nagbabalak ng masama sa loob ng bahay ko? Hinarap ni Tala si Alejandro. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Kung gusto niyo po ng katotohanan, Sir Alejandro, baka hindi ako ang dapat ninyong tanungin. Tanungin niyo ang mismong mga pader ng mansyong ito. Tanungin niyo kung bakit kinailangang ilak sa labas ang kwarto ng inyong mga anak. At tanungin niyo kung bakit amoy gamot ang hininga ni Dinda kahit wala naman siyang sakit. Sa kabilang dulo ng mansyon, habang si Alejandro ay pinoproseso ang bigat ng sinabi ni Tala, tahimik na naglalakad si Sofia sa may pasilyo na nakalabas na pala ng ospital. Kausap niya sa cellphone ang isang pamilyar na boses. Yes, nandito na siya. Huwag kayong mag-alala. Gagawa ako ng paraan na magmukhang aksidente ang mangyayari sa kapatid ko mamayang gabi. Bulong ni Sofia habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Ang gabi ay tila may dalang sariling lihim, nakabalot sa makapal na ulap na nagtatago sa liwanag ng buwan. Nang makatulog na ang buong mansyon, dahan-dahang lumabas si Tala mula sa kanyang maliit na silid. Hawak ang isang lumang flashlight, tahimik siyang naglakad patungo sa madilim na bahagi ng hardin, kung saan naghihintay si Mang Carding. Ang matanda ay nakatayo malapit sa isang tila inabandonang greenhouse na matagal nang natatakpan ng mga gumagapang na baging at damo. Mabuti at nakarating ka nang walang nakakapansin. Bulong ni Mang Carding, ang kanyang boses ay parang kaluskos ng mga tuyong dahon. Ano po ba ang ipapakita ninyo sa akin dito, Mang Carding? Tanong ni Tala. Ang kaba ay mabilis na gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, hinawi niya ang makapal na halaman na nagtatago sa isang kalawanging pintuang bakal sa sahig. Gamit ang isang lumang susi na nakasabit sa kanyang leeg, binuksan niya ang pinto. Isang malamig at amoy lupang hangin ang sumalubong sa kanila habang bumababa sila sa isang makipot at sementadong hagdanan. Ang ilaw mula sa flashlight ni Tala ang tanging gumagabay sa kanilang mga hakbang papasok sa isang nakatagong basement. Pagdating sa ibaba, inilawan ni Tala ang paligid. Ang silid ay puno ng mga lumang gamit na tinakpan ng mga puting kumot na puno na ng alikabok at agyo. Ngunit ang kumuha ng kanyang atensyon ay isang lumang lamesa sa gitna kung saan nakapatong ang ilang malalaking kahon. Lumapit si Mang Carding at maingat na binuksan ang isa sa mga ito. Mula sa kahon, kinuha ng matanda ang ilang piraso ng kwaderno. Mga diary. Ito ang mga tala-arawan ng dating senyora, si Maricel. Malungkot na paliwanag ni Mang Carding. Nang mamatay siya, ipinasunog ni Doña Imelda ang lahat ng gamit niya para burahin ang anumang alaala niya rito.
Pero hindi ko nagawang sunugin ang mga ito. Itinago ko rito dahil alam kong darating ang araw na kakailanganin ang mga ito para sa katotohanan. Hinawakan ni Tala ang isa sa mga kwaderno. Ang takip nito ay kulay asul. Ang mga gilid ay napunit na. Dahan-dahan niyang binuksan ang unang pahina at binasa ang nakasulat. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na dumudurog sa natutulog na kasaysayan ng pamilya Valderrama. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Sabi ng biyanan ko, iniwan daw ako ni Alejandro na may iba siyang babae. Sabi niya, ako ang may kasalanan kung bakit palaging nagkakasakit si Dinda. Araw-araw, unti-unti niya akong kinukumbinsi na nababaliw na ako. Nilalagyan nila ng gamot ang tubig ko. Nararamdaman ko ang paghina ng aking katawan pero wala akong mapagsabihan. Nanginig ang mga kamay ni Tala habang patuloy na nagbabasa. Ang pamilyar na pangyayari ay bumalot sa kanya. Parehong estilo, parehong panlilinlang. Ang nangyayari ngayon sa mga bata ay ang eksaktong ginawa nila sa ina nito noon. Isang gaslighting na umabot sa puntong pinatay nito ang espiritu at pag-iisip ng isang malusog na babae. Pinatay nila siya. Nanghihinang bulong ni Tala. Ang kanyang paningin ay naglabo dahil sa luha. Hindi siya namatay sa sakit. Pinatay siya ng kalungkutan at manipulasyon nila Doña Imelda. At iyon ang gagawin nila sa iyo, Tala, at sa dalawang bata kung hindi mo sila mapipigilan, mariing sagot ni Mang Carding. Ang mga diary na yan, ang tanging katibayan ng kanilang kabuktutan. Dapat mong ibigay ito kay Alejandro. Dapat niyang malaman ang totoo tungkol sa nangyari sa kanyang asawa. Biglang nakarinig sila ng isang mahinang kalabog. Mula sa itaas, sinundan ng isang pamilyar at matinis na boses na tila nanunuya. Oh, what a touching reunion in the dark. Itinaas ni Tala ang kanyang flashlight. Sa tuktok ng hagdanan, nakatayo si Sofia, ang kanyang muka ay nababalutan ng anino at sa kanyang mga labi ay may isang nakakakilabot na ngiti. Ngunit hindi ang nangiti ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Tala. Sa tabi ni Sofia, mahigpit nitong hawak sa braso si Dinda na umiiyak ng walang tunog habang nakapikit ang mga mata sa sobrang takot. Sofia! Pakawalan mo ang bata! Sigaw ni Tala habang nagmamadaling umakyat ng ilang hakbang. Pero mabilis na umatras si Sofia pataas. Hinihila ang maliit na katawan ni Dinda. Subukan mong lumapit at ihuhulog ko ang batang ito mula sa balkonahe ng rooftop. Pagbabanta ni Sofia, ang kanyang boses ay basag. Puno ng kabaliwan na inihalo ng epekto ng kanyang mga gamot. Akala mo ba matalino ka na? Akin na ang mga notebook na yan? O magpapaalam ka sa batang inaalagaan mo? Tumakbo paakyat si Sofia kasama si Dinda pabalik sa mansyon. Walang inaksayang oras si Tala at si Mang Carding. Mabilis nilang tinakbo ang masukal na hardin upang sundan ng dalawa. Ang puso ni Tala ay pumipintig ng napakalakas. Isang panalangin na sana ay hindi pa huli ang lahat para magligtas ng isa pang buhay. Ang malamig na hangin sa tuktok ng mansyon ay humahagupit. Tila nagbabanta ng isang trahedya. Nakatayo si Sofia sa mismong gilid ng rooftop kung saan ang isang maling hakbang ay nangangahulugan ng pagkahulog sa konkretong daanan sa ibaba. Ang kanyang isang kamay ay nakahawak sa semento ng bakod, habang ang isa ay mahigpit na nakakapit sa maliit na braso ni Dinda. Ang bata ay walang tigil sa paghikbi. Ang buong katawan ay nanginginig, hindi lang sa ginaw, kundi sa matinding panginginig ng takot. Mabilis na nakarating si Tala sa rooftop. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mabigat. Nakasunod sa kanya si Mang Carding na dala-dala ang mga diary. Pagkakita sa sitwasyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Tala. Ang larawan ng kanyang yumaong anak ay pumasok sa kanyang isip. Hindi siya pumayag noon. Hindi siya papayag ngayon. Sofia, pakiusap!
Huwag mong idamay ang bata. Pagsusumamo ni Tala, unti-unting humahakbang pasulong habang ang dalawang kamay ay nakabuka, nagpapakita ng pagsuko. Ibibigay namin sa iyo ang mga diary. Wala kaming sasabihin kahit kanino. Basta ibalik mo lang sa akin si Dinda. Tumawa ng malakas si Sofia, isang tunog na nagpapaliwanag ng pagkawala ng kanyang katinuan. Akala mo ba ganun lang kadali yon? Kukunin ko ang diary at itatapon ko ang batang ito para tapos na ang problema namin. Kami lang dapat ang nakatira rito, wala nang iba. Sigaw niya, sabay hatak kay Dinda palapit sa masidhing gilid. Mami Tala, tulong! Umiiyak na tawag ni Dinda. Ang boses niya ay basag at puno ng pagmamakaawa. Ang salitang mommy na nanggaling sa bata ay nagbigay ng isang pambihirang lakas kay Tala. Isang lakas na kayang bumali ng bakal at lumaban sa mga demonyo. Sa mga oras na yon, nakarating na rin si Alejandro sa tuktok ng hagdanan matapos marinig ang kaguluhan mula sa kanyang silid. Pagkakita niya sa nangyayari, ang kapatid niyang baliw na hawak ang kanyang anak sa bingit ng kamatayan at si Tala na handang itaya ang lahat para iligtas ito. Ang mundo ni Alejandro ay nag-unaw. Sofia! Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bitawan mo ang anak ko! Utos ni Alejandro. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa malakas na ihip ng hangin. Humakbang siya pasulong. Ang kanyang muka ay puno ng matinding galit at takot. Huwag kang lalapit, kuya, o isasama ko siya sa impyerno. Asik ni Sofia, tila walang pakialam sa babala ng kanyang kapatid. Ngunit dahil sa pagbaling ng atensyon ni Sofia kay Alejandro, nakita ni Tala ang isang maliit na pagkakataon. Walang pag-aatubili, sumugod siya. Isang mabilis at desperadong hakbang na walang pag-iisip sa sariling kaligtasan. Bago pa man makakilos ng buo si Sofia na abot ni Tala ang bata, hinablot niya si Dinda mula sa pagkakakapit ni Sofia at malakas na itinulak ang bata patalikod papunta sa direksyon ni Alejandro. Nasalo ni Alejandro ang kanyang anak. Agad itong niyakap ng mahigpit habang ibinabaon sa kanyang dibdib ang umiiyak na bata. Ngunit sa paggawa ni Tala nito, naiwan siyang nakaharap kay Sofia na ngayon ay galit na galit dahil naagaw sa kanya ang kanyang alas. Sa galit ni Sofia, inilabas niya ang isang nakatagong patalim mula sa bulsa ng kanyang robe at buong lakas na isinaksak ito patungo kay Tala. Walang nagawa si Tala kundi ang iirang ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang malamig na talim na bumaon sa kanyang tagiliran, sinundan ng isang nakakapasong sakit na agad kumalat sa kanyang buong sistema. Ang bigat ng tama ay nagpatumba kay Tala, dahilan para siya ay mapaatras ng mabilis pabalik. Ang kanyang mga paa ay nadulas sa basang semento ng gilid ng rooftop. Tala! Sigaw ni Alejandro. Agad na binitawan ng bata kay Mang Carding at sumugod palapit. Bago pa man tuluyang mahulog, nagawa ni Tala na makakapit sa malamig na bakal ng harang. Nakabitin ang kanyang katawan, ang hangin ay sumisipol sa kanyang pandinig habang ang dilim sa ibaba ay tila isang bibig na handang lamunin siya. Ang sakit mula sa saksak ay nagpapahina sa kanyang mga kamay. Ang kanyang dugo ay unti-unting dumadaloy at nagpapadulas sa kanyang pagkakahawak. Dumapa si Alejandro sa gilid ng rooftop at buong lakas na inabot ang kamay ni Tala. Nahawakan niya ito ng mahigpit. Ang mga mata ni Alejandro ay puno ng takot at pagmamakaawa. Isang taong unti-unting napapagtanto kung sino ang tunay na may halaga sa kanyang buhay. Humawak ka ng mahigpit, Tala. Hindi kita pababayaan. Sigaw ni Alejandro. Ang kanyang mga braso ay nanginginig dahil sa puwersa ng paghatak paitaas. Tumingala si Tala. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo, ngunit nakita niya ang mukha ni Alejandro. Sa unang pagkakataon, hindi amo at katulong ang nagkatinginan, kundi 2 taong nagkabigkis
dahil sa sakit at sakripisyo. Ngunit ang dugo mula sa kanyang sugat ay mabilis na umaagos at ang dilim ng kawalan ng malay ay unti-unti nang kumukuha sa kanya. Aalagaan mo sila. Mahinang bulong ni Tala bago dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata habang ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa kamay ni Alejandro ay unti-unting lumuluwag. Gamit ang buong lakas na nagmumula sa matinding takot at desperasyon, hinatak ni Alejandro ang kamay ni Tala pabalik. Ang bawat kalamnan sa kanyang braso ay tila mapupunit, ngunit hindi siya bumitaw. Sa tulong ni Mang Carding, isang malakas na puwersa ang nag-angat sa duguang katawan ni Tala pabalik sa ligtas na semento ng rooftop. Agad na niyakap ni Alejandro ang walang malay na babae. Ang mapulang dugo na nagmumula sa tagiliran ni Tala ay mabilis na kumalat at nagmantsa sa puting polo ng lalaki, ngunit wala siyang pakialam. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang idinidiin ang kanyang palad sa sugat ni Tala upang pigilan ang pag-agos ng buhay nito. Sa di kalayuan, pilit na nagpupumigla si Sofia sa pagkakapigil ng mga rumesponding gwardya habang si Dinda ay walang tigil sa paghikpi, nakasubsob sa dibdib ni Mang Carding. Ang amoy ng gamot at antiseptiko sa pasilyo ng ospital ay tila sumasakal kay Alejandro habang nakaupo siya sa labas ng emergency room. Ang kanyang mga kamay ay nababalutan pa rin ng tuyong dugo ni Tala. Nakasandal sa kanyang hita si Dinda, hindi bumibitaw sa isang piraso ng panyong may bahid ng dugo ng babaeng nagligtas sa kanya. Ayaw matulog ng bata. Pilit na hinihintay ang paglabas ng doktor upang sabihin na ligtas na ang kanyang Mommy Tala. Sa gitna ng mabigat na katahimikan, lumapit si Mang Carding. Ang mga balikat ng matanda ay nakayuko, dala ng bigat ng lihim na matagal niyang tinago. Tahimik niyang inilapag sa tabi ni Alejandro ang mga asul na kwaderno na nakuha nila sa basement. Panahon na para gumising ka sa katotohanan, Alejandro. Ang mga sagot na hinahanap mo tungkol sa pagkamatay ng iyong asawang si Maricel ay nandyan. Isinulat ng kanyang sariling kamay. Malungkot na pahayag ng matanda. Dahan-dahang kinuha ni Alejandro ang unang kwaderno. Habang binabasa niya ang bawat pahina, tila may isang malaking kamay na dumudurog sa kanyang puso. Nakasulat doon kung paano pinalabas ni Doña Imelda na baliw ang kanyang asawa, kung paano palihim na pinapainom ng gamot si Maricel upang manghina ang isip nito, ang panlilinlang, ang mga bulong sa dilim, ang pag-iisa, ang sarili niyang ina ang pumatay sa kanyang asawa. Ngunit may isang huling pahayag si Mang Carding na tuluyang nagpaguho sa mundo ni Alejandro. At kung inaakala mong nandito si Tala para manggulo, nagkakamali ka. Pumasok siya sa inyong pamamahay bilang isang alipin dahil sa utang na loob. Akala niya ay tinulungan ni Doña Imelda ang kanyang nag-aagaw buhay na sanggol noon. Pero ang totoo, sadyang ipinaputol ng iyong ina ang tulong pinansyal sa ospital, dahilan kung bakit namatay ang anak ni Tala. Ginawa niya iyon para mawalan ng dahilan si Tala na mabuhay at mapilitan itong maging tagapag-alaga ng iyong mga anak nang walang bayad. Napatayo si Alejandro habang bumibigat at nagiging hindi pantay ang kanyang paghinga. Ang bigat ng katotohanan ay tila dumagan sa kanyang dibdib. Ang babaeng matagal nilang minamaliit at hindi pinahahalagahan ay siya palang may pinakamalinis na hangarin sa loob ng kanilang magulong tahanan. Sa kabila ng lahat ng sakit na dinanas niya, pinili pa rin ni Tala na protektahan ang pamilyang minsang naging dahilan ng kanyang pagdurusa. Ang paghikbi ni Alejandro ay walang tunog, ngunit ang kanyang mga luha ay nag-uunahan sa pagpatak. Napaluhod siya sa malamig na sahig ng ospital, dinudurog ng pagsisisi at matinding galit sa sarili dahil naging bulag siya sa mahabang panahon. Ang emosyonal na tagpong iyon ay binasag ng tunog ng matutulis na takong na naglalakad sa pasilyo. Dumating si Doña Imelda, suot ang kanyang perpektong kolorete at marangyang damit, tila ba walang trahedyang nangyari.
Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng inis sa halip na pag-aalala. Alejandro, stand up, what a mess. Malamig na utos ng matanda habang tinitingnan ng may pandidiri ang duguang damit ng kanyang anak. Inilipat ko na ang kapatid mo sa isang pribadong pasilidad na pagmamay-ari ng mga kaibigan natin. Walang pulis na makikialam dito. Ipapalabas nating aksidente ang nangyari sa bubong. Tumingala si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng isang mapanganib na puot. Muntik nang mamatay si Tala at si Dinda, Mommy. At ang tanging iniisip nyo ay ang reputasyon ng pamilyang ito? Basura lang ang babaeng yan, Alejandro. Siya ang may kasalanan kung bakit nagwawala si Sofia. Bulyaw ni Doña Imelda, hindi alintana na nasa pampublikong lugar sila. Mabilis na binaba ng matanda ang kanyang boses at nagpatuloy. Makinig ka sa akin. Bukas ng gabi ang malaking salo-salo para sa anibersaryo ng pagkamatay ng asawa mo. Darating ang lahat ng media at mga kasosyo natin sa negosyo. Kailangan nating ipakita sa lipunan na maayos ang pamilya natin. Uuwi ka bukas, aayusin mo ang sarili mo at ngingiti ka sa harap ng kamera. Naintindihan mo ba? Tinitigan ni Alejandro ang ina. Nakita niya ang tunay na halimaw na nagtatago sa likod ng perpektong maskara nito. Sa halip na sumabog sa galit, isang malamig at madilim na plano ang nabuo sa isip ng lalaki. Kailangan niyang sumakay sa laro ng kanyang ina upang masigurado ang tuluyang pagbagsak nito. Uuwi ako bukas, Mommy, at sisiguraduhin kong hindi makakalimutan ng buong lipunan ang salo-salong ito. Formal at kalmadong sagot ni Alejandro. Walang ideya si Doña Imelda sa tunay na kahulugan ng mga salitang binitiwan ng kanyang anak. Nang umalis na ang matanda, pumasok si Alejandro sa kwarto kung saan inilipat si Tala matapos ang operasyon. Nakakabit ang iba't ibang tubo sa katawan ng babae. Ang mukha ay kasing puti ng papel. Dahan-dahang lumapit si Alejandro at maingat na hinawakan ang malamig na kamay ni Tala. Gumising ka, Tala. Pakiusap, gumising ka. Bulong ni Alejandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagmamahal at paghingi ng tawad. Huwag kang sumuko, dahil bukas ibibigay ko sa iyo ang hustisyang matagal nilang ipinagkait sa iyo at sa anak mo. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng silid sa ospital ay tila hindi sapat upang pawiin ang lamig na nararamdaman ni Tala sa kanyang kalooban. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at ang unang bumati sa kanya ay ang puting kisame na tila sumasalamin sa kawalan ng kulay ng kanyang buhay. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang matalim na kirot mula sa kanyang tagiliran, isang paalala ng gabing halos bawiin ng langit ang kanyang huling hininga. Sa tabi ng kanyang higaan, nakaupo si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog, bakas ang puyat, at ang bigat ng mga katotohanang kamakailan lamang ay sumabog sa kanyang harapan. Nang maramdaman niya ang paggalaw ni Tala, agad siyang tumayo at hinawakan ang kamay ng babae nang may pambihirang pag-iingat. Huwag kang piliting bumangon, Tala. Mahinang wika ni Alejandro, ang boses ay puno ng pagsisisi. Ligtas na ang mga bata. Nandoon sila kay Mang Carding, walang makakasakit sa kanila. Tumingin si Tala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi na bakas ang takot, kundi isang malamig at matigas na determinasyon. Ang salo-salo, Sir Alejandro. Ngayong gabi, ang anibersaryo ng pagkamatay ng inyong asawa, hindi ba? Nagulat si Alejandro sa tanong ni Tala. Hindi mo kailangang isipin iyon. Kailangan mong magpahinga. Kailangan kong naroon, giit ni Tala. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may awtoridad na hindi matitibag. Hindi bilang biktima, kundi bilang saksi. Tapos na ang panahon ng pagtatago sa dilim. Kung gusto niyo po talagang humingi ng tawad,
Hayaan niyo akong tapusin ang sinimulan ko. Nang hapong yon, sa gitna ng pagtutol ng mga doktor, inuwi ni Alejandro si Tala sa mansyon. Ngunit hindi siya dumiretso sa kwarto ng mga katulong. Sa tulong ni Mang Carding, dinala siya sa isang silid na matagal nang hindi binubuksan, ang silid ni Maricel. Doon, sa gitna ng amoy ng alikabok at nakalipas na panahon, kinuha ni Tala ang isang itim na bestida na gawa sa mamahaling lace. Ang huling kasuotang hindi man lang nagamit ng yumaong senyora. Samantala, ang buong mansyon Valderrama ay nababalutan na ng kasinungalingan at karangyaan. Ang malaking sala ay puno ng mga bulaklak na puting rosas. Ang amoy nito ay nakakahilo sa tamis, tila pilit na tinatakpan ng amoy ng kabulukan sa loob ng bahay. Dumating ang mga bisitang nakasuot ng mga hiyas na kasing ningning ng mga bituin. Mga taong ang tanging alam ay ang perpektong imahe na ipinapakita ni Doña Imelda. Nakatayo si Doña Imelda sa gitna ng mga bisita. Ang kanyang bawat ngiti ay ensayado. Ang kanyang bawat salita ay kalkulado. Salamat sa inyong pagdating. Alam niyo naman kung gaano kahalaga sa amin ang alaala ni Maricel. Kahit masakit, kailangan naming magpatuloy para sa mga bata. Wika ng matanda, habang nagpapanggap na pinupunasan ng isang luhang, hindi naman talaga sumilay sa kanyang mata. Sa kusina, ang katahimikan ay nakakabingi. Walang nagsasalita sa mga kasambahay habang inihahanda ang huling hapunan. Alam nila na ang gabing ito ay hindi ordinaryong pagdiriwang. Ang hangin ay tila punong-puno ng kuryente, naghihintay ng isang mitsa upang sumabog. Maya-maya pa ang tunog ng isang malakas at formal na musika ay nagsimulang tumugtog sa malawak na ballroom. Oras na para sa huling talumpati ni Doña Imelda bago ihain ang hapunan. Tumayo ang matanda sa itaas ng malaking hagdanan. Ang kanyang mga braso ay nakabukas na tila ba siya ang reyna ng buong mundo. Bago tayo kumain, nais ko sanang ialay ang gabing ito sa katatagan ng aming pamilya. Simula ni Doña Imelda. Sa kabila ng mga trahedya, nananatili kaming buo. Ipinapakita nito na ang katotohanan at pag-ibig ang laging nagtatagumpay. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, ang malalaking pintuan sa dulo ng ballroom ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang ingay. Ang lahat ng atensyon ng mga bisita ay nabaling sa direksyong yon. Mula sa dilim ng pasilyo, lumitaw ang isang anino. Isang babaeng nakasuot ng itim na bestida, ang mukha ay maputla, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at hustisya. Si Tala, ngunit sa kanyang kaliwang pulso, hindi na lamang ang bracelet ni Gabriel ang naroon. Hawak din niya ang asul na kwaderno, ang diary ni Maricel. Sa likuran niya, kasunod si Alejandro na may bitbit na isang maliit na projector. Walang nagsasalita sa mga bisita. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng puso ni Doña Imelda na tila isang tambol na mabilis na bumibilis sa takot. Tiningnan ni Tala ang matanda sa itaas ng hagdanan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagsasabing, ang huling hapunang ito ay hindi para sa patay, kundi para sa paghuhukom sa mga buhay na halimaw. Dahan-dahang itinaas ni Tala ang asul na kwaderno sa gitna ng liwanag ng mga chandelier. Ang mukha ni Doña Imelda ay biglang nawalan ng kulay, naging kasing puti ng mga rosas na kanyang ipinadala. Ang hapunan ay nakahain na. Doña Imelda. Ang boses ni Tala ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasing lamig ng kamatayan. At ang katotohanan ay ang huling putahe na kakainin ninyo ngayong gabi. Ang bawat hakbang ni Tala sa gitna ng ballroom ay tila isang pagyanig na nagpapaguho sa pundasyon ng Mansyon Valderrama. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay kasing regular ng tibok ng isang pusong puno ng determinasyon. Lahat ng mata, mula sa mga negosyanteng mayayaman hanggang sa mga asawa nilang nakasuot
ng naglalakihang diamante ay nakatutok sa babaeng mukhang isang anino ng kamatayan sa gitna ng kanilang kagaraan. Tala, anong kahangalan ito? Guards, ilabas ang babaeng yan! Ang sigaw ni Doña Imelda mula sa itaas ng hagdanan. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang takot na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ngunit walang gwardiyang gumalaw. Sa halip, si Alejandro ang humakbang pasulong. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato habang tinitingnan ang sariling ina. Isang mahinang tunog ng pagpindot sa isang maliit na kagamitan ang bumasag sa katahimikan at biglang nagdilim ang buong ballroom. Isang malaking imahe ang lumitaw sa puting pader sa likuran ni Doña Imelda. Hindi ito larawan ng pag-alala kay Maricel. Ito ay isang video recording, malinaw at masakit sa katotohanan. Ang boses ni Sofia ang unang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang kanyang mga salita ay tila lason na dahan-dahang kumalat sa pandinig ng lahat. Sinadya kong dagdagan ang dosis ng pampatulog, Mami. Kapag naging gulay na ang mga batang yon, wala nang makakahadlang sa atin sa trust fund. Sinundan ito ng mas matandang boses, ang boses ni Doña Imelda, na kasing lamig ng kamatayan. Huwag kang mag-alala. Kung nagawa nating pasunurin si Maricel hanggang sa mawala siya, sisiw na lang sa atin ang 2 batang yan. At si Tala, gagamitin lang natin siya gaya ng paggamit natin sa aso. Isang kolektibong singhap ng gulat at pandidiri ang nagmula sa mga bisita. Ang mga bulong-bulungan ay parang isang mabilis na apoy na kumalat sa silid. Ang mga taong kanina ay pumupuri kay Doña Imelda ay unti-unting lumalayo sa kanya. Tila ba siya ay may dalang isang nakahahawang sakit. Hindi yan totoo. Kasinungalingan yan. Gawa-gawa lang yan ng babaeng iyan. Pagsisigaw ni Doña Imelda, ang kanyang maskara ng pagiging Pino ay tuluyan ng nalaglag. Ang kanyang buhok ay bahagyang nagulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Tala. Alejandro, anak, huwag kang maniniwala sa kanila. Niloloko ka lang ng katulong na yan. Lumapit si Tala sa paanan ng hagdanan. Itinaas niya ang asul na talaarawan ni Maricel. Hindi po ang mga salita ko ang nagpapatunay ng inyong kasamaan, Doña Imelda. Ito ang tinig ng isang inang pinatay ninyo ang katinuan. Ito ang tinig ni Maricel. At ito ang tinig ng sarili kong anak, na si Gabriel na namatay dahil sa inyong kasakiman. Basura ka lang, Tala. Isang hamak na katulong. Sigaw ni Doña Imelda habang pababa ng hagdan. Tila balak sugurin si Tala. Ngunit bago pa siya makalapit, ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas ng marahas. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos ay pumuno sa silid. Pumasok ang mga pulis, kasunod si Attorney Ramirez. Ang kislap ng mga metal na posas sa ilalim ng mga chandelier ay tila isang huling hudyat ng pagtatapos ng paghahari ng mga Valderrama. Doña Imelda Valderrama at Sofia Valderrama, kayo ay inuaresto sa kasong child abuse, illegal detention, at posibleng kinalaman sa pagkamatay ni Maricel Valderrama. Mariing pahayag ng opisyal. Ang tunog ng isang basag na kristal ay umalingaw-ngaw nang mabitawan ni Doña Imelda ang kanyang baso ng tsaa. Ang likido ay kumalat sa sahig, kasing pula ng dugo, habang dahan-dahang inilalagay ang posas sa kanyang nanginginig na mga kamay. Si Sofia, nakakarating lang mula sa kabilang bahagi ng bahay, ay wala ring nagawa kundi ang umiyak at magsumigaw habang kinakaladkad palabas ng mga awtoridad. Nabalot ng katahimikan ng mansyon pagkaalis ng mga pulis at ng mga bisitang nandidiri sa kanilang napanood. Nanatiling nakatayo si Tala sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak, hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa bigat ng mundong matagal na niyang pasan na sa wakas ay naibaba na niya. Lumapit si Alejandro sa kanya. Ang kanyang mukha ay bakas ang matinding pighati.
Ngunit meron ding paghanga at pagkilala. Tala, patawarin mo ako. Patawarin mo kami. Tumingin si Tala sa bintana, kung saan ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilay sa madilim na langit. Ang hustisya ay hindi para sa akin, Sir Alejandro. Ito ay para kay Gabriel. Ito ay para kay Marisa. At para sa inyong mga anak. Hindi sumagot si Alejandro. Alam niya na ang sugat na iniwan ng kanyang pamilya ay masyadong malalim upang maghilom sa isang gabi lamang. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang babaeng nakatayo sa harap niya, alam niyang ang paghuhukom na ito ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang mahabang paglalakbay patungo sa liwanag. Ang bracelet ni Gabriel sa pulso ni Tala ay tila kuminang sa ilalim ng sikat ng umaga. Ang paghihiganti ay tapos na at ang tanging natitira ay ang amoy ng mga puting rosas na ngayon ay tila wala na ring lason. Ang halimuyak ng bagong lutong tinapay ay humahalo sa alat ng simoy ng dagat, lumilikha ng isang atmosfera ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait ng tadhana. Sa isang maliit na bayan sa tabi ng baybayin, kung saan ang mga alon ay tila naglalaban ng lahat ng dumi ng nakaraan, nakatayo ang isang simpleng panaderya. Ang karatula nito ay yari sa kahoy at may nakaukit na pangalang Gabriel's Haven. Sa loob, abala si Tala sa pag-aayos ng mga pandesal. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng pasa at nanginginig sa takot, ay matatag na ngayon at puno ng buhay. Wala na ang itim na bestida ng paghuhukom. Ngayon, suot niya ay isang simpleng puting apron na kasing linis ng kanyang bagong simula. Ang bawat masa ng harina ay hindi nadala ng pait, kundi ng pasasalamat sa bawat hiningang ipinahiram sa kanya. Ang tunog ng maliliit na yabag sa labas ng tindahan ay nagpalingon kay Tala. 2 batang babae ang masayang tumatakbo patungo sa kanya. Ang kanilang mga buhok ay nilalaro ng hangin at ang kanilang mga tawa ay kasing linis ng kristal. Sina Dinda at Dini. Wala na ang anino ng takot sa kanilang mga mata. Wala na ang maputlang balat at ang lulutang-lutang na diwa. Sila ay mga batang muling natutong mangarap dahil sa pagmamahal ng isang babaeng hindi man nila kadugo ay naging tunay nilang ina sa puso at gawa. Mami Tala! Amoy pandesal na naman ang buong kalsada. Masayang sigaw ni Dinda habang yumayakap sa baywang ni Tala. Isang matangkad na anino ang sumunod sa mga bata. Si Alejandro, hindi na siya ang lalaking laging nakasuot ng formal na kurbata at may pasan na bigat ng buong kumpanya. Ngayon, suot niya ay simpleng polo shirt at ang kanyang muka ay mas maliwalas. Tila ba ang lahat ng tinik sa kanyang puso ay isa-isa nang nabunot. Mukhang mauubos na naman ang tinda mo bago pa man magtanghalian. Nakangiting wika ni Alejandro habang tumatabi kay Tala sa likod ng counter. Tumingin si Tala sa kanya, isang tingin na puno ng malalim na pagkakaunawaan. Ang mahalaga ay busog ang mga bata, Alejandro. Iyon lang ang tanging hiling ko. Hindi sila agad nagpakasal, hindi sila nagmadali. Alam ni Alejandro na ang sugat ni Tala ay nangangailangan ng panahon at ang kanyang sariling pagkatao ay nangangailangan ng pagtitika. Ang kanilang pag-ibig ay hindi parang isang mabilis na apoy, kundi parang isang dahan-dahang pagsikat ng araw. Unti-unting nagbibigay ng liwanag sa madilim na bahagi ng kanilang mga buhay. Lumabas si Tala, sa dalampasigan bitbit ang isang maliit na bangkang papel. Sa loob nito ay nakalagay ang bracelet ni Gabriel, ang makukulay na beads na naging saksi sa kanyang pagdurusa at tagumpay. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang dibdib ay maluwag na sa wakas. Inilapag ni Tala ang bangka sa ibabaw ng tubig. Pinanood nila nina Alejandro at ng mga bata kung paano ito dahan-dahang inanod ng alon patungo sa malayo hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang sa abot tanaw. Hindi ito pagkalimot, ito ay pagpapalaya. Pinalaya na ni Tala ang kanyang sarili mula sa riles ng paghihiganti at puot.
Ang alaala ni Gabriel ay mananatili, hindi na bilang isang sugat, kundi bilang isang anghel na nagbigay sa kanya ng lakas upang magligtas ng ibang buhay. Sa malayo, ang mansyong Valderrama ay nananatiling nakatayo, ngunit ito ay isa na lamang lumang gusali na wala ng kapangyarihan. Si Doña Imelda at Sofia ay nahaharap sa mahabang taon sa likod ng mga rehas, kung saan ang tanging kasama nila ay ang sarili nilang mga anino at ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Ang hustisya ay nakamit hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Habang lumulubog ang araw at nagkukulay kahel ang langit, hinawakan ni Alejandro ang kamay ni Tala. Sa pagkakataong ito, hindi binawi ni Tala ang kanyang kamay. Hinayaan niyang maglapat ang kanilang mga palad, isang tahimik na pangako na anuman ang dalhin ng susunod na agos ng buhay, hindi na sila mag-iisa. Ang paghilom ay hindi isang mabilis na proseso. Ito ay isang mahaba at madalas ay masakit na paglalakbay. Ngunit sa huli, napatunayan ni Tala na ang pinakamalakas na sandata laban sa kadiliman ay hindi ang puot, kundi ang isang pusong marunong magmahal at magpatawad. Una sa sarili, at pagkatapos ay sa mundong minsanang sumira sa kanya. Ang katotohanan ang nagpalaya sa kanila at ang pag-ibig ang muling bumuo sa kanilang mga durog na kaluluwa. Sa ilalim ng malawak na langit ng Pilipinas, isang bagong kabanata ang nagsimula. Isang kwentong hindi na tungkol sa utang na loob, kundi tungkol sa biyayang bunga ng pagsasakripisyo at wagas na pagmamahal.